Kung ganito yung sasakyan nyo mga boss, ito na yung pinakamadaling i-change oil kung kayo yung gagawa. Gagamit lang kayo dyan ng socket wrench or box wrench sa number 14 para maluwagan nyo itong drain plug nya. At pag maluwag na yan, pwede nyo nang kamayin yan para mas mabilis yung matanggal itong drain plug. Patuluin nyo itong langis nya at pag kaunti na lang yung tumutulong langis, ibalik nyo muna pansamantala itong drain plug nya. Dahil nga sa ipa-flushing ko muna itong makina bago ko ilagay yung paborito kong langis. Siyempre dapat higpitan nyo itong drain plug nya. Sa naman kayo nakakita, hindi ako may-ari ng sasakyan pero ako nagre-recommend ng langis. Gagamitan ko ngayon yan ng Rev X40. Ayan madalas ginagamit kong pang-flashing, yung Rev X40. Dahil subok ko na yan. Kahit nga sa mga pampaserong sasakyan, ayan ang kadalasang nakikita kong binibili nila. Mura kasi tapos maganda pa. Kaysa naman bumili ako ng mga pang-flashing na hindi ko kilala, dyan na lang ako, sigurado pa. Unang-una, pure oil siya. Start ko na itong makina mga boss. Ito naman ginagawa kong pagpa-flashing mga boss kung wala kayong budget. Pwede naman patuluin nyo na lang itong langis nyo pag nag-change oil kayo. Basta ang akin lang, ganyan ako mag-change oil para sigurado naman ako kahit papano nalinis itong loob ng makina. Siya nga pala mga boss, 5 minutes na dapat na naka-start itong makina. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon or ano pa man. At pag na-consume nyo na yung 5 minutes, pwede nyo nang i-switch off itong makina. Tapos, balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Gamit ka ng socket wrench sa number 14. Luluwagan mo ulit itong drain plug nya. At pag maluwag na yan, pwede mo nang tanggalin ng kamay mo itong drain plug. Nakita nyo mga boss itong langis nya, di ba? Kita mo, grabe pa rin yung itim nya. At malapot pa rin siya. Kaya malaking bagay para sa akin dapat napa-flashing yung makina bago kayo maglagay ng paborito nyong langis. Na kahit papaano, nakatulong yon kahit kaunti pag nag-flashing kayo. Dito naman ako ngayon sa oil filter nya. Gamit ko itong oil filter wrench ko, luluwagan ko itong oil filter. Napakadali lang tanggalin ng oil filter nito. Dahil unang-una, makakakilos ka ng maayos, hindi siya masikip. Na kung nasa harapan ka ng sasakyan mo, nandito lang siya sa gawing kaliwa ng makina mo. Ibig kong sabihin, nasa gilid lang siya. O, tanggal na itong oil filter mga boss. Ano? Ang part number niyan is C101. Ito lang mga boss, pag tinanggal mo itong oil filter, medyo matagal yung pagtulo ng langis dyan. Kaya kung makikita nyo, pinupunasan ko yung maigi. At pag may tumulo pa, inuulit ko yan. Para sigurado ako na bago ko ilagay itong oil filter niya, is malinis itong base ng pagkakapitan ko ng bagong oil filter. At ito naman bagong oil filter, bago ko ilagay yan, pinahirang ko yung o-ring niyan ng kaunting langis. Para sigurado ako na pag hinigpitan ko yan, is hindi magkaroon ng problema dito sa o-ring. Tapos kinamay ko lang yan sa paghigpit mga boss, dahil malaki naman kayang-kaya kong hawakan eh. Hindi ko na ginamitan niya ng oil filter wrench. At dahil okay na ako dyan mga boss, babalik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan. Siyempre, ilalagay ko na itong drain plug niya. Pero bago yon, pupunasan ko muna itong oil pan, yung pagkakabitan ko ng drain plug. Tsaka ako ngayon ilalagay itong drain plug at gagamit ulit ako ng socket wrench sa number 14. Higpitan ko ng maayos itong drain plug niya. At syempre naman, yung mga tumulong langis, punasan nyo yan para pag nag-leak test kayo, hindi kayo maghinala na meron leak dito sa ilalim ng makina nyo. Kaya punasan nyo yun. At dahil okay na, pwede na akong magsalin ng oil. May niready si customer na 5 liters. Sabi niya nga, mula nung nabili niya itong sasakyan, is 5 liters lang naman daw talaga nilalagay niya. Sabi ko okay lang naman. Basta ba pagdating dito sa dipstick, tama yung sukat ng oil. At pag kulang, pwede naman magdagdag si customer. At pag naisalin ko na itong 5 liters mga boss, pwede ko nang tanggalin itong embudo, tapos yung engine cap niyan, pwede ko na rin siyang ibalik. Pansinin nyo mga boss, na underestimate ni customer yung paghigpit ko dito sa engine cap niya. Pa-start ko na itong makina. Tingnan nyo mga boss, sisitahin niya yung paghigpit ko sa cap. Kaya sabi ko sa kanya, subukan mong luwagan. Dahil nga sa yung dating naghigpit dito sa engine cap niya is gigil na gigil. Okay na yung phone. May fit na yan. Inuuli kong pinaggawa, pinag-change wala. Gulat ako eh. Gigil na gigil. Naging ugali ko kasi pag ako naghihigpit, lalo na sa engine cap, slowly lang, pero surely. Muli, maraming salamat sa panonood. Huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!